Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 2 pieces single switch at saka 1 piece na tugang switch at 1 piece tugang convenience outlet at saka 2 pieces tugang convenience outlet. Ngayon po, sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para mapulutan niyo ng kaunting kalaman o di kaya idea, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at pindutin ang notification bell, mag-comment, mag-like at maraming salamat po. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Ito po yung ating diagram. Ang connection po natin ngayon ay line to neutral. Yung neutral po, para sa ating ilaw, diretso na po yan sa ating mga bulb. 4 na bulb po ang ating gagamitin. Yung live natin, yung line 1, diretso yan dito sa ating switch. Dito sa single switch, dito sa may O. At naglagay ako ng isang wire para ma-supplyan yung ating tugang switch dito kasi itong dalawang butas may continuity naman po yan. At nag-jumper po ako punta dito para masupplyan yung pangalawang tugang switch natin. At naglagay din ako ng isang wire para masupplyan yung single switch natin dito sa pang-4 na bulb. Yan po ang ating diagram para sa ating ilaw. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 AWG or 2.0 mm². At dito naman po sa ating convenience outlet, yung neutral po, diretso po yan dito sa ating tugang convenience outlet. Nakaparallel lang po siya. Naglagay ako ng isang wire papunta dito sa unang butas at diretso po yan yung ating neutral dito sa one gang convenience outlet at hanggang dito sa isa pang convenience outlet. Nilagyan ko rin ng isang wire para magkaroon po siya ng supply. At yung ating live, yung line 1, nakaparallel din po siya. Naglagay ako ng isang wire para masupplyan yung ating tugang convenience outlet at papunta po doon sa ating one gang outlet. Naglagay din ako ng isang wire parehas din dito sa ating isa pang one gang outlet. Nilagyan ko ng isang wire para magkaroon po siya ng supply. Ang ating connection po ay parallel connection. Yun po ang pinakamagandang connection para sa ating outlet, ilaw. At ito pa pala yung ating SPO natin, yung special purpose outlet. Ito po yung breaker niya para sa ating heater o di kaya ref at saka aircon. Ito po, 3 wire po siya. Yung neutral po, naka-connect po dito sa isang butas. From outlet po ito. 3 po ang kanyang wire na ginagamit dito. Yung ground po, ito po sa gitna. At yung live natin, dito naman sa isang butas nakalagay. Ito po yung ating special purpose outlet, SPO. Ang ginagamit dito na wire dito sa ating convenience outlet ay number 12 AWG or 3.5 mm². Parehas naman po dito sa ating SPO, 12 amperes po ang breaker niya. Parehas dito sa ating convenience outlet, 12 amperes din. Sa ating ilaw ay 16 amperes na breaker na MCB ang ating gagamitin. Ito po yung ating diagram. Sana po i-screenshot nyo, lalong-lalo na doon sa mga beginners para mapag-aralan nyo yung ating diagram. Yan po ang ating diagram. Ngayon po, alisin ko na po para makapag-umpisa na po tayo sa ating pag-wiring. Lagay ko na po muna dito. Yan. At nilagay ko na po yung mga receptacle
bukilya natin at yung mga wire niya. Ito po yung ating neutral. Nilagay ko na po para padali lang tayo. At yung kanyang mga return. Ito. May kanya-kanyang return. At ito po yung ating sa load side. Ito po yung ating live o di kaya line 1 at neutral. Papunta po dito at ito na po. Ito po, ito yung neutral, ito po yung live. Ngayon po, yung galing dito sa ating bukilya, ito, maglalagay ako ng isang wire para sa ating home run, para sa ating neutral. Lalagay ko na po yung mga para sa ating neutral sa home run para magkaroon po siya ng supply. Ngayon po, ang unahin po natin yung neutral muna para maintindihan nyo step by step. Yung iba po, binalatan ko na po yan. Kaya, para mapadali lang tayo. Yan. Ngayon, unahin natin itong neutral. Itong tatlong ito, yung home run, pagsamahin lang natin ito para magkaroon na po siya ng supply. Neutral muna ang ating unahin para masundan nyo step by step. Ako po'y binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Paglagay ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Ayan, tapos na tayo sa unang bukilya, dito naman tayo sa pangalawang bukilya. Itong tatlong ito, pagsamahin din natin. Po, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Natin ang electrical tape. Yan, tapos na tayo sa pangalawa. At ito naman pong tatlong neutral. Pagsasama-samahin lang natin itong tatlo. Yung supply natin at saka yung dalawang valve. Yung tatlong ito, pagsama-samahin lang natin para magkaroon po siya ng supply. Yan, tapos na po tayo sa ating neutral. Dito naman po tayo sa ating mga return. Ito po. Yung return, diretso na po yan sa ating mga switch. Ito po. Yung return dito, dito na po, diretso na po sa ating single switch. At ito naman po yung ating pangalawang return, diretso din po yan sa ating, dito natin ilalagay yung tugang switch. Kaya itong dalawang bukilya, ididiretso na natin yung mga return nila dito. Yan, may kanya-kanya na pong return ito at yung valve or i-diretso din natin dito sa ating single switch para magkaroon na po siya ng supply. Ito na po yung kanyang return. Kanya-kanya na pong return. Ngayon, dito naman po tayo sa ating line o di kaya line 1. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire
papunta dito sa ating single switch at maglalagay ako ng isang wire para sa ating home run. Ngayon, itong tatlong ito, pagsamahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply. Yung live natin, yung line 1, at saka itong home run pupunta doon sa tugang switch at yung papunta dito sa single switch. Yan. Nabaluktot ko po ito. Yan natin ng literal tape. Yan. Tapos na tayo sa ating single switch. May live na po siya, hindi kaya line 1. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire papunta doon sa ating single switch para magkaroon po siya ng supply. Ididiretso ko na po. Yan. At dito maglalagay ako ng isa pang wire para sa ating line 1. Ito. Itong tatlong ito, pagsama-samahin din natin para magkaroon po siya ng supply. Natin ang different tape. Yan. Kung togang switch natin, may supply na po siya. Yan, mayroon na po kanya-kanyang supply na line 1, di kaya live. Ngayon, lalagay na natin yung ating mga switch. Ito po yung ating single switch. Ito po yung on, ito po yung off. Yung live natin, dito natin ilalagay sa may off. At yung return dito sa may on. Ito po yung live. Dito po natin ilalagay sa may off. Ito naman po yung return para dito sa unang valve natin. Dito sa may on. Yan. Kalagay na po. At ito naman po yung ating tugang switch. May jumper po siya, ni-jumperan ko lang po para mapadali lang tayo. Dito sa may off ang pag-jumper. Ngayon, yung line 1 natin, o di kaya live, lalagay po natin dito sa may ginamperan, dito sa unang butas po. Lalagay ko na po. Yan. Dito po sa may jumper. Ito naman po yung return para sa ating pangalawang valve. Dito po natin ilalagay sa may on. Yan. At ito naman po yung ating return galing dito sa valve 3. Lalagay natin dito sa pangalawang switch. Yan. Yan na po. At dito naman tayo sa ating pangalawang single switch. Ito po. Yung live po dito sa may off. Yan. At yung return dito po sa may on. Yan. Talagay na po. Ngayon, ipipix lang natin. Yan. Pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan. At dito naman sa ating tugang switch, ipix lang natin. Yan. Pantay lang. Lalagay na natin yung takip. Yan. At dito naman po sa ating pantay lang. Yan.
Tapos na tayo sa ating mga switch. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Yung neutral, ito po yung ating neutral. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Maglalagay tayo ng isang wire para magkaroon ng supply yung ating tugang outlet. Tatap lang natin dito, parallel connection. Higpitan lang po. Yan. Lagyan natin electrical tape. Yan, tapos na tayo sa ating neutral. Dito naman tayo sa live. Maglalagay din ako ng isang wire para sa ating supply. Sa ating tugang convenience outlet. Itatap lang ko rin dito para sa parallel connection. Yan, higpitan lang. Lagyan natin ang electrical tape. Yan. Mayroon na siyang supply. Ito po yung tugang convenience outlet. Yung maliit na butas, dito natin ilalagay yung live. Yung mahaba, dito natin ilalagay yung neutral. Ginampiran ko na po siya para mapadali lang tayo. Ito po. Yung neutral, dito po natin ilalagay. At yung live, dito po sa ating may jumper na itim. Yan, ito na po. At dito naman tayo sa ating one gang outlet. Ganon din, magtatapping tayo ng isang wire. Yung live, o kaya line 1, itatapping din natin dito para magkaroon na po siya ng supply. Yan, ipitan lang po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan, tapos na tayo sa line 1 o kaya live. Dito naman tayo sa ating neutral. Ganon din, itatapping lang natin itong isang wire para magkaroon na po siya ng supply. Kailangan mahigpit para hindi po mag-lost connection. Lagyan natin ng electrical tape. Yan, ito na po. May supply na po siya. Ilalagay na po natin yung ating one gang convenience outlet. May nakalagay naman po dito na letter L at saka neutral. Letter N. Yung letter N, dito natin ilalagay yung neutral. Po. Dito sa letter L, yung live ang ilalagay natin. Yan. Yan na po. May kanya-kanya na po silang supply. At dito naman po tayo sa ating isa pang one gang convenience outlet. Mayroon din nakalagay na letter N at saka letter L. Yung live dito natin ilalagay sa letter L. Ngayon kasi wala naman doon na susunod na ating convenience outlet. Kung mayroon pang susunod doon, papunta doon, magtatapping din tayo dito. Katulad nito. Ngayon, kasi hanggang dito lang naman sa pangatlong utility box, i-direct na po dito para sa ating supply. Ito po yung live dito po sa may letter L. Yan. At ito naman po yung neutral dito sa may letter N.
Yan. Yan na po. Ipipix lang natin. Pantay lang. Lagay natin yung kit. At dito naman po sa ating one-gang outlet, ipipix lang natin. Ayan, pantay lang. Lagay na natin yung katik. Ayan. At dito naman po sa ating, sana po na susundan nyo step by step yung ating pagdidemo para nasusundan nyo yung ating pag-wiring connection. Yan. Yan na po. Lagyan natin ng takip. At dito naman po tayo sa ating SPO o di kaya Special Purpose Outlet. Ito po ay prong outlet po. Yung maliit, ang butas, universal po ito, prong outlet para sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Para sa ating heater o di kaya ref at sa aircon, dito po sinasaksak yung ating mga lalaking load tulad ng heater at saka aircon at ref. Ngayon po, ito po yung ating ground, naka-screw po siya. Yan. Ito po yung ating ground, may symbol naman po na ground at letter N at saka letter L. Yung ground, unahin natin. Lalagay ko na po. I-screw lang po natin para maka-screw siya. Yan, pick lang. At ito naman po yung live. Ito po, dito natin ilalagay. At ito naman po yung neutral. Dito po natin ilalagay. Higpitan lang po. Yan. Higpit na po. I-fix lang po natin. Yan, pantay lang po. Lagyan natin ang takip. Ngayon po, bago natin i-terminate dito sa ating breaker, kailangan natin i-circuit test bago natin i-terminate sa ating breaker para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating wiring connection. Yan po, may digital po ako dito. Select lang sa ohms at iset sa continuity. Lagyan natin ng ilaw. Pag bumaser po siya, ang ganon, pag bumaser po siya, pag nilagay ko po dito sa line 1 at sa line 2, ibig sabihin may mali sa ating connection. Pag hindi po siya bumaser o tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ito po yung sa ating ilaw. Lagay ko na po, hindi po siya tumunog o di kaya nagbaser. Ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Share ko lang, functional naman, hindi po siya tumunog. At dito naman po sa ating convenience outlet, ganun din, pag tumunog siya, may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, okay po yung ating wiring connection. Share ko lang, tumunog naman, lagay ko na po, hindi siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection dito sa convenience outlet. At dito naman po sa SPO, ito po yung tatlong wire niya. Lagay po natin.
Pag tumunog po siya, ganun din, may mali sa connection natin. Ito yung line 1, di naman tumutunog. Yan. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, i-terminate na po natin para sa ating ilaw. Ito pong neutral, dito po natin ilalagay sa terminal. Kasi ang ipapadaan lang natin dito sa ating breaker yung live. Itong neutral dito po sa ating terminal. Yan. Yung ating neutral. At ito naman po yung live para sa ating ilaw. Dito po natin idadaan sa ating breaker. Ito po, ating 16 ampere na breaker. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 AWG or 2.0 mm squared. Yan, ipitan lang po. Yan. At ito naman po yung ating para sa convenience outlet. Itong neutral na ito, dito rin natin ilalagay sa ating terminal. Lahat pong neutral dito po sa terminal natin ilalagay. Yan po, tapos na tayo sa ating convenience outlet. Ito naman yung para sa SPO na neutral. Ilalagay din natin dito sa ating terminal. Yan. Lahat na neutral dito po sa terminal natin ilalagay. Ngayon, ito naman na ating convenience outlet na line 1 o di kaya live, dito natin ilalagay sa ating breaker na 20 amperes. Yan, higpitan lang po. Yan. Nalagay na yung ating para sa ating convenience outlet na live. At dito naman tayo sa SPO. Yung ground po, dito natin ilalagay sa terminal. Dito sa kabila. Hindi pwede pagsamahin yung ground at saka yung neutral. Anin ko lang po dito sa ilalim. Higpitan lang po. Yan na po yung ating ground. Ito po yung isa, papunta po dito. Assuming pong binaon ko po sa lupa yung ating ground rod para sa ating ground. At yung para sa SPO natin na ground, dito natin nilagay sa kabilang terminal. Hindi po dapat pagsamahin dito. At ito naman po yung live niya or line 1. Dito natin ilalagay sa isang breaker na 20 amperes. Yan. Para sa ating SPO. Higpitan lang po. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa ating galing sa service entrance. Ang ginagamit dito na wire ay number 6 AWG or 14 mm squared. Ako po, for demo purposes lang po, maliit lang po yung ginagamit ko dito para sa ating breaker na 63 ampere para sa main breaker natin. Yung neutral,
dito rin po natin ilalagay sa terminal. Lahat na neutral, dito po natin ilalagay. Yan. Yung galing sa service entrance, dito rin natin ilalagay yung neutral sa terminal. Yan, higpitan lang po. Yan. At ito naman pong live, dito natin ilalagay sa ating main breaker na 63 ampere. Yan. Sino po? Kalagay na po yung ating mga wire. Ngayon, ipa-power on na po natin para masukat natin kung mayroon bang papasok dito na supply. Yan po, naka-on na po. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumapasok dito sa ating main breaker. At pag nag-terminate kayo dito, dapat palagi pong naka-off ang ating mga breaker at magsuot ng glove. Ngayon, isisilik natin sa bolt kasi voltahe ang ating susukatin. Kanina nasa ohms tayo. Tapos, isilik lang sa AC. Yan. Kasilik na sa AC. Susukatin ko na po kung mayroon bang pumapasok dito na voltahe o di ka supply. Lagay ko na po at dito po ilalagay ko yung isang test probe. Yan. Mayroon po tayong 221.8. Ibig sabihin may supply na po tayo. Ngayon, lalagay naman natin yung mga bar. Yan. Ngayon po, ito po yung ating bus bar. Ito pong bus bar para sa ating 1 pole na breaker. Itong bus bar na ito para sa 1 pole na breaker. Lalagay ko na po. Yan, higpit na. Ngayon, nakalagay na po yung ating valve. I-on ko na po yung ating main breaker na 63 ampere kung iilaw ba yung ating para sa ating mga valve. I-on ko na po. Yan. At yung para sa ilaw, yan. I-on ko na po. Pag in-on ko po ito, dapat umilaw po itong unang valve. Bukan na po natin. Yan, umilaw po. At dito naman po sa tugang switch, dapat umilaw po ito na dalawa. Yan. At so pangalawa, yan. At doon sa ating pang-apat, yan. At dito naman po sa ating convenience outlet at saka SPO, mayroon po akong socket valve dito. Susubukan natin kung iilaw po ba siya. I-on natin yung para sa convenience outlet, ito, 20 amperes, at yung para sa ating SPO. So, nakauna po. Ngayon, susubukan natin kung mayroon bang supply na pumapasok dito. Yan. Milaw po. Yan.
At dito naman po sa ating one-gang outlet, yan. Yan. Umilaw po. At dito naman po sa ating SPO, yan. Gumana po yung ating wiring connection ng 2 pieces single switch at 1 piece na tugang switch at 2 pieces 1 gang outlet at 1 piece tugang convenience outlet at saka SPO. Yan po. Ulitin natin. On, off, on, off, on, off, on, off. On, 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 on. Ngayon, i-off ko sa ating ilaw dito sa breaker. Yan, nag-upo siya. I-on ko po. Dito sa ating convenience outlet, i-off ko po. Yan, nag-upo siya. I-on ko po. At dito naman po sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Yan, nag-upo siya. I-on ko po. At i-off ko po dito sa ating main breaker kung mag-upo ba sila lahat. Yan. I-on ko po. Yan. Okay po yung ating pag-wiring. Kaya tapos na po tayo. I-off ko na po. Yan. Tapos na po tayo. Maraming salamat po. Sana po tinapos nyo ang tutorial na ito para na pulutan nyo ng idea o di kaya kaalaman tungkol sa basic wiring connection ng ilaw at convenience outlet at SPO, Special Purpose Outlet para sa ating bahay. Basic wiring po sa ating bahay. Ngayon po, maraming salamat po sa panonood. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. Nasa playlist na. Sana naman panoorin na lang po ninyo at mag-subscribe po sa aking munting channel. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.